Alam nating matagal nang sikat itong si Pi Network dito sa mundo ng cryptocurrency. At mula pa noong na-launch ito, ang pangako po ng Pi ay simple pero makapangyarihan. Isang blockchain na bukas para sa lahat, kahit hindi tech savvy, kahit walang malaking puhunan, at kahit walang matinding internet connection. Sa madaling salita, inclusive po si Pi. Pero nitong mga nakarang araw, may nangyari na nagpabago sa ihip ng hangin. Bigla pong sumabog ang atensyon dito kay Pi Network. At ang tanong ay bakit? Ito po kasi ay dahil sa kilos ng ilang mga malalaking isda. Yan po yung tinatawag natin na crypto whales. Yan, malalaking isda. Ngayon ay pag-uusapan po natin kung ano po ang tunay na nangyari sa likod ng mga whale movements na ito. Paano po ito nakakaapekto sa presyo ni Picoin. At syempre, aalamin din natin kung ano po ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors ni Picoin. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ngayon ay umpisaan po muna natin sa unang katanungan kung ano po ang Pi Network at bakit po ito kakaiba sa ibang crypto. Kaya para po ito sa mga baguhan dito kay Pi Network. Yan, si Pi Network ay isa po itong project na may layuning gawing mas accessible ang crypto para sa masa. Unlike po sa ibang coin na kailangan mo pang bumili gamit ang fiat o kailangan ng high-end na mining rigs. Si Pi ay nagbibigay daan sa mga users na kumita ng tokens sa simpleng paraan lamang. At yan lamang po ay sa pamamagitan ng mobile app ang kailangan. Isipin mo, kumikita ka ng crypto habang naka-off ang data mo. Sa maraming taon, naging tanong kung kailan nga ba magiging fully operational ang open mainnet ni Pi Network. Habang inaabangan ito ng mga members or pioneers, patuloy pa ring dumarami ang mga naniniwala sa project. Pero ngayon ay may bagong development na talaga namang umalog sa buong Pi community. Kaya ito na po yung pinakatanong na inaabangan natin dito. Ano po ang ginagawa ng mga crypto whales at bakit po ito mahalaga? Kaya yan, meron po tayong nakikita rito na tweet ng Pi News. Yan, Pi News Media na may kaugnayan po rito sa crypto whales dito kay Picoin. Ayan, ayon po rito ay may lumabas po na isang whale na bumili ng mahigit 48 million na Picoins. Kaya ang laki po niyan. And basahin po natin. Another 7.5 million Pi just bought from OKX and transferred to Pi wallet. In the past few days alone, this whale has scooped up 48 million plus Pi, valued at a staggering $31 million. Yan, centralized exchange supply is dropping fast. The squeeze is real. Kaya yan, nagpakita pa sila ng proof sa transaction details ng whale na ito. Kaya ayan po yung nakikita natin dito, yung hash, ledger, yung result, yung source, fee, yan, number of operations at yung summary. Kaya nandyan po yung complete na transaction details na isinagawa ng crypto whale na ito. Kaya ngayon, ayan, 48 millions at yan na nga, tinatayang ang halaga nito ay nasa $31 million. Ayan, laki po niyan. Pero ang mas nakakagulat po rito ay hindi lang ito basta bumili. Ang whale na ito ay kasama ng iba pa ay nag-withdraw ng Pi mula sa mga malalaking centralized exchanges gaya po ng OKX. Kaya yan na nga, dito po sila bumili sa OKX. Ngayon ay dito po sa mundo ng crypto, ang pag-withdraw ng malaking halaga ng token mula sa isang exchange ay hindi po basta-basta. Hindi ito ginagawa kung plano mong ibenta agad. Sa halip ay sinyalis po ito na hawak lang muna sila. Or ang tawag po dyan ay hoodling. Ayan. Kung magwi-withdraw sila ay, at saka ilalagay nila ito sa kanilang wallet ay ihuhudol nito. Ihuhudol or ihuhold may ang plano po nila ay i-hold nila ito.
Yan, kapag may ganitong galawan, ibig sabihin ay may mataas na tiwala ang mga whales sa kinabukasan ni Picoin. Hindi po sila takot maipit kasi naniniwala sila na tataas pa ang presyo nito sa hinaharap. Kaya yan. Ngayon is dito sa post ay nabanggit yung salitang squeeze. Ayan. Centralized exchanges supply is dropping fast. The squeeze is real. Yan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng squeeze na yan? Yan. Kaya ano po ang tinatawag na squeeze supply at paano po ito nakakaapekto sa presyo ni Picoin? Yan. Kapag marami pong tokens ang nawawala sa exchanges dahil po sa withdrawals ng mga whales, lumiliit po ang available supply. Ibig sabihin ay kung biglang tumaas po ang demand pero kaunti lang ang supply, pwedeng tumaas ng malaki ang presyo ng token. Ito ang tinatawag na supply squeeze. Parang sa palengke lamang po yan. Kapag paubos na po ang isda pero marami pa rin ang gustong bumili, mapipilitan ang mga tao na magbayad ng mas mahal. Ganon din po sa crypto. Kapag maraming gustong bumili ng Pi, yan, or Picoin, pero kakaunti na lang ang available sa mga exchanges, pwedeng tumaas ang presyo nito. Ngayon is ano naman po ang posibleng dahilan kung bakit bumili ng ganito kalaking halaga ang whales. Ayan, sobrang laki. Ayan. Yan po yung kanyang transaction details. Ayan, nag-invest siya ng mga $31 million. Laki po niyan. Ibig sabihin is talagang tiwalang-tiwala po siya. Pero ano nga ba ang posibleng dahilan? Yan, isa po sa mga posibleng dahilan ay ang inaabangang mainnet launch ng Pi Network. May chismis po kasi na papalapit na ang araw kung kailan magiging ganap na open na ang mainnet nito. Kapag nangyari yan ay pwede pong magbago ang takbo ng buong network. Mas maraming magiging use cases, mas magiging stable po ang presyo, at mas dadami ang institutions na papasok. Kung totoo po ang balita, gusto ng mga whales na mauuna sila sa position or makakapaghanda po sila. Parang chess lamang po yan na laro. Kailangan mong mauna sa galaw bago pa man magsimula ang malaking laban. Kaya yan, ngayon ay ano naman ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors ni Picoin. Yan, bilang mga Pinoy na mahilig po sa mobile crypto, yan, gaya nitong si Pi Network, yan, ay malaking bagay ito. Marami po sa atin ang matagal nang nag-aabang kung kailan magiging totoong asset itong si Picoin na pwede nating i-trade sa open market. Yan, ang galaw ng whales ay parang indirect na confirmation na may tiwala sila sa kinabukasan ni Pi Network. Kung totoo po ang sinyalis na ito, malaki po ang potensyal na tumaas pa ang value ni Picoin. Yan, value ng Picoin yan sa hinaharap. Kaya yan, pero tandaan po natin, ang crypto po ay walang kasiguraduhan. Pwedeng bumaliktad pa rin ang takbo ng market kahit sa isang iglap lamang. Kaya dapat lagi po tayong maging alerto at meron po tayong tamang diskarte. At yan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay ang galaw ng mga whales ay hindi lamang po simpleng pagbili ng token. Isa itong mensahe na kahit na hindi pa fully open ang network ni Pi Network, may mga malalaking players na willing na pong mag-invest ng milyong-milyon. Yan, biruin mo naman, $31 million ang pinasok nila. Ibig sabihin ay hindi po biro yung kanilang tiwala rito kay Pi Network. Talagang seryoso po sila. Pero bilang isang retail investor, hindi po sapat na basta sumabay na lang tayo. Kailangan natin ng masusing pag-aaral. Alamin muna natin kung anong balita talaga ang naglalabas mula mismo sa Picore team. At saan papunta ang project, kailan talaga magiging open ang mainnet, at higit po sa lahat ay ano ang plano natin kung sakaling sumabog nga ang presyo. Yan, hindi lang ito upgrade ng app, kundi isa po itong philosophical move na nagsasabing ang blockchain at crypto ay para sa lahat. Kung totoo nga na may matibay na hinaharap si Pi, malaking bagay ito
para sa atin bilang mga Pinoy na matagal na pong naghihintay ng ganitong oportunidad. At ayan, sa kabuuan ay hindi po ma-excite, pero mas mahalaga ang maging handa. Oo, exciting po ang galaw ng mga whales. Oo, mukhang malaki ang tiwala nila kay Pi Network. Pero tandaan po natin, ang tunay na lakas ay nasa tamang impormasyon at saka diskarte. Kaya kung ikaw po ay isang Pi miner o holder, patuloy po nating bantayan ang mga official updates. Alamin natin ang galaw ng market at huwag po tayong basta-basta magpadala sa hype. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.